sa ating Sunday School. Bago po sa ating lahat. Let's turn our Bibles to the book of Psalm 110. Psalm 110 verse 4. Ito pong verse na ito ang ating Panginoon Jesus at pinatutunan ko lang po. Psalm 110 verse 4. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So, may muling kinote sa book of Hebrews, no? Referring to the Lord Jesus Christ, at tinuturo doon sa book of Hebrews ay yung superiority ng ating Panginoon. Kasi merong priesthood after the order of Aaron, Aaronic order. During Old Testament time, mga priest, magagaling lamang sa angkan ni Aaron. Hindi pwedeng maging priest ang galing sa lahi ni Ephraim. Kaya, nung naghiwalay ang North and Southern Kingdom ng Israel, hindi naman sumama mga Levites sa Northern Kingdom. Kaya mga priest nila ay kinuha nila galing sa mga taga-Ephraim. So, hindi ko lang nagtatap na maging priest ang ibang lahi, kailangan ay Aaron lang na. Ngayon, ang pinangangalandakan po ng sulat ng Hebrews, yung pagka-priesthood ng ating Panginoon, mas superior pa. Kasi ang theme ng Hebrews is the superiority of Christ. So, superior sa aspect of priesthood, mas superior ang Panginoon. Kasi ang priesthood niya, hindi Aaronic, pero pang mas superior kay Aaron. At yan ay si Melchizedek. So the priesthood of Christ is of the Melchizedek order, the Aaronic. Okay? So tinutukoy dito na priest, thou art a priest forever after the order of Melchizedek is none other than our Lord Jesus Christ. And then another verse, book of Hebrews. Buksan naman po natin ang Hebrews chapter 4. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 4. Hebrews chapter 4, we will read verse 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Yung po mga earthly priests, gaya ni Aaron, gaya ni Eliezer, doon lamang naman sila nakatawid sa tabing, sa veil. Pero kung tabing sa santuaryo na naghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan, kung maalala mo din yung pagkakagawa sa tabernakulo, if this is your tabernacle, ang tabernakulo, ito yung gate, dito yung brazen altar, at dito yung laver. Kaya pagpasok mo dito sa sanctuary, ito yung sanctuary. Ang sanctuary ay binubuo po ng dalawang lugar. Ito yung tinatawag na holy place. At ito naman dami ito tinatawag na holiest place. Or holy of holies. Ayan. Kaya nagseseparate dito sa holy place at sa holiest place ay itong veil. So, yan po ang veil. Yung veil na yan, kahit ang 24 na baka na maghiwala, hahatakin yan, hindi kayang pilasin yan. Kasi napakakapal ng tela niyan. Bakit ano ba kayo ng tela na 4 na pulgada kapal ganyan? Kapal lang yan, kapal ha. Ganyan kakapal ng tela. O
of finely twined linen, sabi sa Bible. Kahit na take to 12, 24, ano? Doon sa kabila, susubukang hilahin yan, hindi yan kayang munitin ng 24 na baka. Kaya yung veil na yan, ang mapapapanin sa cross, sinabi niya, it is finished. In the day I commend my spirit, biglang rin napilas, wala yung taas pa ba? So, hindi man-made yung pagkapunit niyan. Talagang Diyos ang pumunit, sabihin. Kasi yung veil na yan, nagsasabi na walang pwedeng makatawid, wala rito, pupunta yan. Hindi pwedeng tawalin ang kabanalan ng Panginoon. But through the rending of the body of Christ, ang tao po ay meron ng access, pwede nang makapunta sa presensya ng Diyos because of our Lord Jesus Christ. Amen? So yun sinasabi dito na passed unto heaven. Ang tinawid ng Panginoon, hindi lamang yung veil na panglupa, kundi yung langit mismo kanyang pinuntahan, no? Hindi lamang yung holiest place of kanyang tinungo, kundi yung langit na mismo, verse 14, seeing then, that we have a great high priest that is passed into the heavens. Hindi lamang yung holiest place ng tabernakulo ang kanyang pinuntahan, kundi yung langit na mismo, doon niya winisik sa sanctuary ng Panginoon ng Ama, ang kanyang dugo. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. So, pinagbibihin ng dito sa verse na ito, ang ating Panginoon Jesus ay priest. Sabi niya, we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Pamagat po ng ating aralin sa araw na ito ay the priesthood of Christ. Ang pagka-saserdote, ayaw ko gamitin yung pare kasi at maraming pare. Katoliko yung naalala ko yun. Meron namang ibang katawagan sa Tagalog. Kaso nga lang, mas malalim, no? Yung term na pare, common na yan eh. Sanay na sanay tayo dyan. Ano sa araw-araw, nanay na mga pare, si pare, ang goles ka, si pare, ang mukha. Si pare, may boyfriend na sa pista. Ano na lang mga nababanggit si pare. Kaya ayaw natin gamitin yung pare. Saserdote na lang. No? Pagka saserdote ng Panginoon. Priesthood. Ayan po ang ating aaralin. No? Ngayong umaga, ay focus po natin ang attention sa topic na Christ is truly a priest. Hindi lamang siya priest in figure, hindi lamang siya priest figuratively, hindi ho, but Christ is truly a priest. Paano natin bitiyak na priest talaga siya at hindi lamang symbolic? Kailangan i-define natin ano yung priest. Pag na-define natin, lahat ba ng definition ng priest ay nasa Panginoon, di ba? Ano ba mga functions ng priest? At kung ano yung mga functions ng priest, ginampanan ba yan ng Panginoon? Kung nagampanan ng Panginoon yung mga functions ng priest, we can say that Christ is truly a priest, correct? So, i-define natin kung anong priest, kung ano mga functions ng priest, at kung lahat ng definition ng priest, magkukwalify ang Panginoon doon. At kung lahat ng functions ng isang priest, nagampanan ng Panginoon, nagagampanan ng Panginoon, then we can 100% surely say that Christ is indeed truly a priest. Ito ang ating pupusan ngayon. Basahin muna po natin isa pang verse. Hebrews chapter 5 and verse 1. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. So, nandiyan na po ang definition ng priest, ano? So, sinurot cut na sa atin. Ano ba ang definition and function of a priest? Sabi niya, every high priest taken from among men. At anong ginagawa sa kanya? He is ordained for men in things pertaining to God. Kasi meron mga tao na in-ordain para ine-elect mo, ina-appoint mo para sa maging negotiator, pistok, o maging broker sa isang bill. Pero pagdating sa mga bagay-bagay ng Diyos,
hindi lang ordinaryong negosyador ang kailangan mo, no? Ang tawag sa tao kailangan mo ay priest. The class of men, or the class of people that you will be, in order to do business for you, or to do things for you, when it comes to things pertaining to God, hindi mga peace negotiator ang kailangan mo dyan. Ang kailangan mo ay priest. So, priests they are people ordained for things pertaining to God. At ano kanya ginagawa? That he may offer both gifts and sacrifices for sins. Marala niyo po last Sunday, we have mentioned that the Lord has three offices, ano? Yung una yung prophet. Okay? The second one is priest. And the last one is the office of a king. So ito pong lahat ng ito, ginampanan at ginagampanan kasulukuyang ng ating Panginoon. Yung kanyang pagka-prophet, nagampanan niya po yan, ano? Nung siya po ay nangaral sa lupa ng 3.5 years. Sa loob po ng 3.5 taon, ginampanan ng Panginoon ang kanyang pagka-propeta. Ano ba ang propeta? Ang isang propeta ay nagpoproklama, no? Nangangaral, naghahayag, nagtuturo, nag-i-instruct. Nag-i-instruct sa tao, nagtuturo, nangangaral, nagpo-proclaim. And the Lord Jesus Christ, we have pointed out that the Lord is the great Logos. Siya po yung dakilang salita. Bakit siya tinawag ng titulong salita? Dahil sa pagsasalita, ikaw po ay nagko-communicate, no? Nagre-reveal ka. That is why the Lord Jesus Christ is the greatest revelator. Kaya nga yung book of Revelation, di ba? The revelation of Jesus Christ. So it was the Lord Jesus Christ who revealed to us. Ni-reveal niya sa atin kung ano ang Panginoon. He is the great revealer. So He proclaimed God to us. Otherwise, hindi natin makikilala ang Ama. Sabi niya, no man hath seen God at any time except the Son. Walang nakakita sa Ama maliban sa Anak. At walang bumaba sa lupa maliban sa doon sa nanggaling sa itaas. Ako at ang Ama ay iisa. Sino ba nagsabi na ang Diyos ay Espiritu? Di ba? The Lord revealed to us that God is Spirit. Samantalang all along, ang pagkakaunawa ng tao, Diyos ay kawakis ng nasa langit, kawakis ng nasa hipagawid, kawakis ng nasa dagat. Kaya, ang Diyos ginawa nila kamukha ng agila, kamukha ng falcon, kamukha ng ahas, kamukha ng leon, ng bull. Diba? Kaya nasa Egypt, pero diba yung sphinx? Half man, half. Ano yan sa sphinx? Half man, half lion? The sphinx of Egypt, o pyramid? Lion yan na, no? Lion yung, wala, hindi wala half. Yung body niya is lion, the head is man. So, human head. The head of a man. Okay? Sa Babylon, meron silang dinodiyos na winged bull. Ang mga Romans, they worship the eagle, Roman eagle. Diba? Ang mga taga-Moab, they worship the fish, the Chemosh. Doon, kinopya ng mga papa sa Roma, yung nakalagay sa ulo nila na sombrero ng papa, diba yung gano'n? Yung mga susuot niya. Yung Pope of Rome, ganyan yung kanya sombrero. It is actually the head of the fish. Ito yung mata ng fish, dahil nilibin niya, sword fish yan. Ayan, ulo ng isda. Pero matagal na yung pagsamba sa isda, hindi lang po papa. Pinagpatuloy lang yun ng papa. Ano yung sinusot ng papa, di ba? Ulo ng isda yun eh. Eh kung Pilipino sana yung papa, galunggong yun. Buddhist galunggong. Pasti ka karoon nila yan. Yan. Pagkakala nila ng Diyos ay hindi espiritu, nang nagtatablay ng katawang isda, katawang hayop. So it was Christ who revealed to us that God is Spirit. So Christ is the greatest revealer. We have also pointed out that Christ is a priest. So isa pa sa naging office ng Panginoon, yung priesthood, yung pagka-priest.
At yan po ay ginanap niya when He offered Himself as the sacrifice of the oblation. And now, He is performing the job of intercession. So ito po yung dalawang gawain, duties ng isang priest. To offer oblation, to offer sacrifice, and the Lord performed that 2,000 years ago when He gave Himself the cross of Calvary. At ngayon, ang ginagampanan ng Panginoon is the part 2 of the duty of a priest, which is to pray. As sabi ng Bible, He is now seated on the right hand of God, making intercession for us. So yun pong pagka-priest ng Panginoon, nagampanan na yung 50%, at yung natitirang kalahating duty niya ay kasalukuyang pa rin ginagampanan. Ngayon, yun na po kanyang pagka-king, nangyayari na rin ang kanyang pagka-king only in the Spirit. In the Spirit and sa physical, ang physical kingdom will come at the millennial reign of Christ. Yan po nangyayari ang physical kingdom. So yung kanyang pagka-king, sa ngayon, in the Spirit pa lamang. Kung maalala ninyo yung hindi ko nakakaalam yung dream ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, naginip ng malaking estatwa. Ha? Alala niyo? Daniel chapter 2. The head is gold. The breast is silver. Ang hita ay brass. And the legs of iron. Figure with clay. Pero itong malaking estatwa na ito, natibag yan, di ba? Natibag? Paano natibag? Very small stone, cut out by no hands. Hindi siya pinutol ng kamay. Basta mayroong maliit na bato na tumama sa paa. Pagkatama sa paa, nabuwal itong estatwa. Kasi itong estatwa nito, this is symbolic of Gentile kingdoms. Lahat ng Gentile kingdoms, mawawipe out. At yung bato na bumiba sa estatwa ito, magiging malaking bundok na okupahan ng buong mundo. I-occupy itong maliit na bato ang buong mundo ng bundok, magiging bundok siya na ma-occupy ang buong mundo. Yan maliit na bato na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang kingdom na nagsimula sa maliit, ngayon na-expand na sa buong mundo. Yun ang fulfillment. Paano nagsimula sa maliit? Di ba nagsimula lang naman sa 12 apostoles? Tama? It started with the 12 apostles. After the 12 apostles, it expanded. Ang first Gentile church is in Antioch, in Syria. Yan ang naging home base ng missionary activity. The first Gentile church is in Syria, or Antioch of Syria. You know? And from the church, from then on up to 2013, patuloy na expand ang kingdom. Pero yung kingdom is spiritual. Pero yung physical manifestation of the kingdom will come at the millennial reign of our Lord Jesus Christ. Sa millennium, muling babalik ang Panginoon. Yung mga nirapture niya bago mag-millennium, babalik siya nakasama yung mga nirapture niya. At babalik, nakasama tayo sa rapture, babalik ulit tayo sa earth at nananatili pa tayo ng another 1,000 years. So, millennial reign of Christ. Ito po ang mangyayari, no? Excited ba tayo dyan? Saglit tayo magpapahinga sa mundo, 7 taon. After ng pahinga ng 7 taon sa mundo, nasa langit tayo, nagre-rewarding doon, nag-awarding. Muling babalik tayo sa lupa, kasama na muli ang Panginoon, para tayo naman ang magyari. Yan ang sabi sa Revelation 21. Verse 6, we will reign with Christ for 1,000 years. We will reign. Hindi lang tayo ordinaryong tao. We will reign. Kaya ko naiinip na si Brother Gilbert sa 60, Indian citizen na siya. May darating pa 1,000. Pero ba? Ngayon ka naman ng North Signal, tuparan.
Sa millennium, baka yung Katuparan, magiging bayan na yan, o baka global city, magiging first. We will reign with Christ for 1,000 years. So ngayon yung kingdom, existing na, only in the spirit. Pero physical kingdom will be manifested at the coming of Christ establishes millennial kingdom. So yung tatlo na yan, mga kapatid, lahat yan ay nasa Panginoon yan. Hindi siya king symbolically, hindi siya priest symbolically, hindi siya prophet symbolically, but Christ is truly a prophet, He is truly a priest, and He is truly a king. Pero ang atin pong bibigyan attention mo yun ay yung kanyang pagka-priest. No? Our Lord is truly a priest, not figuratively, not symbolically, but truly our Lord is a priest. What is a priest? A priest is a man duly appointed to act for other men in things pertaining to God. I read to you the definition of that in Hebrews 5 and verse 1. A priest is a man duly appointed to act for other men. Sabi sa Hebrews 5:1, every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God. Bakit? Ang idea dyan is that men, being sinners, do not have liberty of access to God. Bakit kailangan ng priest? Kasi nararamdaman ng tao na wala siyang freedom of access. Pwede natin access. We have no liberty of access. Parang dayo ka sa isang malaking bahay, wala ka naman kakilala, basta ka ba matutuloy yan? Diba? Pero kung kabarkada mo yung anak ng may-ari, iharangin ka ba ng gwardiya? Diba? Hahanapan ka ba ng ID? Kabarkada mo yung anak ng may-ari ng bahay? Diba? Meron kang access. You have liberty of access, pero kung wala kang kaano-ano dun sa loob, basta-basta pa ka ba makakapasok sa mga bahay ng mga politiko? Gwardyado yan, di ba? Hindi na yan. Bukod sa gwardya, kuryente pa yung mga bakot niya. May aso pa yan. Buti nga, aso lang kay Chavit Simpson. Tigre, ang aso niya ron, tigre. Ang tigre niya, hindi nakahawla. Nakagala lang. Andun sa harapan ng pintuan ng bahay niya, kaya pagpapasok ka, hindi aso tatawal sa'yo, tigre. Hindi ka basta-basta makakapasok, wala kang kakilala. So, man, in himself, do not have freedom of access to God. Actually, magpahanga ngayon, wala naman tayong freedom of access. Ngayon, Kristiyano na tayo. Yung malaya ka bang nakakadiretso sa Diyos, kung hindi ka magdadaan pa rin sa Panginoon, di ba? So, lahat ng access natin is by Christ. Dumadaan tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo dadaan sa Panginoon, we have no access to God the Father. Dahil sabi ng Panginoon, I am the way. No man can come to the Father but by me. Hindi ka maka-approach sa Ama kung hindi ka dadaan sa akin. Kahit ngayong Kristiyano na tayo. Kaya ngayong prayer natin, di ba? Hindi natin basta-basta dire-diretso. Kung hindi natin idadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dalangin natin lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. We do not have freedom, liberty of access apart from the Lord Jesus Christ. So, bakit nagkakaroon ng priest? Kasi ang tao, sa pakiramdam niya, hindi niya kayang mag-approach ng malaya sa Diyos na kung walang mag-litigate para sa kanya, walang mag-intercede para sa kanya. Okay? Men being sinners do not have liberty of access to God. Therefore, one who has the right in himself or to whom it is conceded must be appointed to draw near to God in their behalf. So dahil ang Diyos ay hindi ma-approach ng tao, ang tao lumalapit sa maaaring makapag-mediate, and that is a priest. So yun po ang pakiramdam ng tao.
kailangan niya ng maglalapit sa kanya sa Diyos. At sino ba yung kinikilala natin na maaaring makapaglapit sa atin sa Diyos, ano? Tawag natin sa mga class of people, ganyan ay, we call them priest or priests. Okay? So a priest, consequently, from the nature of his office is a what? Kung ang priest ang maglalapit sa tao, ano, patungo sa Diyos, lumalabas ang priest ay ano? A priest is a mediator by the nature of his work or by the nature of his function. Siya yung mamamagitan sa iyo para sa Diyos. Eh, lumalabas, mediator siya. Right? Ngayon, ang priest, ano ba ginagawa niya? According to Hebrews 5:1. Every high priest taken from among men is ordained for men and things pertaining to God. That he may what? He may offer. Ano ba ginagawa niya? Not only to mediate, he offers. Ito po ay nag-o-offer. Anong ino-offer niya? Nag-o-offer siya ng mga gifts and sacrifices. Yan. Anong dahilan? Bakit siya mag-o-offer ng gifts and sacrifices? Para mapahawi. Diba? Pag kami away si Mrs. at Minister, diba? Anong pinadala ni Minister? Ang classmate ko, dalawang office ang hawak ko. Ano gusto mo? Ito! O ito! Pansit? O, sure pa ako. Hindi pa lahat. Alam ako, susuntukin. Left jab o right jab, hindi pa lang. Hindi pa lang pansit. Sure pa ako yung kabila. Kasi inaway siya. Peace offering. Para mapawi ang galit. Expiate. Para ma-expiate. So we'll offer gifts and sacrifices. And then, the next thing that a priest will do is, he will prepare food. Yan ang mga function ng priest. That he may offer both gifts and sacrifices for sins. Okay? So his function is to reconcile men to God, to make expiation for their sins, and to present their persons, acknowledgments, and offerings to God. A priest makes intercession for the people. He not only prays for one man, as one man prays for another man, but also urges the efficacy of his sacrifice and the authority of his office as grounds on which his prayers should be answered. So ang prayer nitong priest, hindi lamang katulad nung agaya ng isang tao na nananalangin para sa isang tao. Nangyari ako, nagpapray ko, si Brad Gilbert, nagpapray ko. Hindi lang ganun. Ang ginagawa ng priest, nagpapray ang priest at ginagawa niyang basis ang kanyang sacrifice na magiging dahilan para sagutin ang kanyang prayer. So, kailangan merong proper sacrifice na magiging basis for the efficacy of your prayer. If there is no proper sacrifice or gift, the prayer will not be granted. Or the prayer will not be answered. By the same token, a priest cannot pray without gift or sacrifice. Hindi siya makakapag-pray nang wala ang gift at sacrifice, at wala rin effect ang gift and sacrifice if the priest will not intercede. Kaya nga ang Panginoon, di ba? Yung dalawa yung ginawang duty na ginampanan ng Panginoon. The offering of the oblation or the sacrifice, and then intercession. You offer the sacrifice, at ngayon, he is now seated on the right hand of God, making what? Intercession. At anong basis ng kanyang intercession? The efficacy of his sacrifice. Alang-alang sa dugo na aking ginuwi sa krus ng Kalbaryo, pinapadalangin kong patuloy yung patawarin ang mga kasalanan ni Brother Gilbert. Kalmapag na kayo, hindi matigil-tigil sa kasalanan. Patuloy pa rin intercession ng Panginoon on the basis of His sacrifice at the cross of Calvary. Dahil hindi pa rin natin tigil eh. Araw-araw, patuloy pa rin tayo nagkakasala kaya Panginoon. At doon pa rin, nag-pray pa rin tayo na nagiging basihan ng kanyang panalangin ay ang sakripisyo kanyang ginawa sa cross ng Calvary. Okay? So
So a prayer will not have an effect without the gift and sacrifice, nor that the gift and sacrifice will have any effect without the prayer. So hindi pwedeng ito lang, oblation lang at hindi kasali ng intercession. Kaya nga sabi sa Corinthians 15, if Christ be not risen, kahit namatay siya, hindi siya bumangon, namatay lang, pag namatay, oblation lang yun, sacrifice lang. If Christ did not resurrect, kahit namatay pa siya, you are still in your sins and your faith is vain. Diba? Ano sabi sa Corinthians 15? If Christ be not risen from the dead, then your faith is vain, you are still in your sins. Bakit ba kailangan ma-resurrect ang Panginoon? Kaya saan na dapat ma-resurrect? Ay para mag-pray, para mag-intercede to become our high priest. Kaya kailangan niyang bumangon para magampanan ito. Dahil kung di siya bumangon, kalahati lang ang matutupad. At kung kalahati lang ang matutupad, the offering of His body, wala raw bisa ang ating pananampalataya, ang kasalanan natin, hindi pa rin nabubura. Your faith is vain, you are yet in your sins. But because the Lord resurrected from the dead, na-perform niya yung kanyang function, a second part of His duty as a priest, which is to intercede, or the intercessory part of His priesthood. Kaya ano sabi ng Hebrews 7:25? Basahin ko din yung Hebrews 7:25. I request somebody, sa kalaki po ang magbabasa ng malakas. Hebrews 7 verse 25. Ano yan? Basahin. Therefore, He is able also to save them to their uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Yan. Bakit garantisado ang kaligtasan ng lahat ng nanampalataya? Kasi sabi ng Panginoon, seeing He ever liveth. He ever liveth. Hindi siya namatay. Siya'y patuloy na nabubuhay. Alam niyo ba yung inaawit natin sa songbook na Jesus saves? Paano tayo na-save? By His death. By His death pala na. Sabi ng song, by His death and endless life. By His death and endless life. Jesus saves. Jesus saves. Hindi lamang sa death tayo naligtas. We are not only saved just because Christ died for us, but because He also lives. By His death and life, we are saved according to Romans. Nasa book of Romans yun. Yung by His death and endless life, we are saved. Kung naligtas tayo dahil sa Kanyang kamatayan, mas lubos tayong maliligtas dahil siya'y nabuhay. By His death and endless life, Jesus saves. Jesus saves. Okay? So, a priest makes intercession for the people. He not only prays as one man may pray for another, but also urges the efficacy of his sacrifice and the authority of his office as grounds on which his prayers should be answered. So, kanyang ginagamit na ground for his answered prayer yung kanyang gift and sacrifice. So, by that standard, Christ is a priest in the true sense of the term. Okay? So, ulitin ko lang bakit ba kailangan ng priest? Because men everywhere and at all times been conscious of sin. Bakit po mga kapatid? Bakit ang tao parating conscious sa sin? Because guilt is what? Guilt is universal. Bakit? Bakit universal ang guilt? Universal ang sin eh. Because sin is universal. Ngayon, lahat naman ng tao nagtataglay ng tinatawag na conscience. Meron bang tao walang conscience? Wala ho. Merong tao mga nahirohan ang konsensya. Merong mga tao na nagkakalo na ang kanilang conscience. Yun sinasabi sa Bible na callous hearts, seared conscience, callous heart, beyond feeling, parang wala nang pakiramdam. Diba yung kalyo, pag makapalang kalyo mo, wala na halos nararamdaman yan. Nilito yung kulugo. Kaya ipakurot mo yung kulugo mo kung may nararamdaman yan.
Eh, palagaring bakal yan eh. Hindi aaral yung may-ari yan eh. Di ba? Ano yan eh? Kahit yun. So, ang konsensya natin, hindi nawawala. Nagiging mag-id na. So, lahat mo ng tao ay mayroong conscience. And through this conscience, we feel what? Nasa-sense natin yung ating pagka-violator. Iba kasi yung definition natin ng guilt na yun, you know? When you say guilty, hindi mo yan feeling eh. Yung pag sinabing guilty, that is act of what? Act of sin or crime. The fact of sin or crime. Whether you feel anything or not, it doesn't do away with your guilt. Meron pa mga tao na kahit na nakapatay, they don't feel anything. Diba? Hindi sila nagigilty. So what you feel about what you have done doesn't matter at all. The fact remains that you are still guilty dahil you have committed a what? You have committed a crime. Right? When you have committed a crime, you are what? You are guilty. Regardless kung nalulungkot ka o hindi. Sabi ko nga, yun po nga bali bomber, ang galing ng Jamias Laliwa? Jamias Laliwa? Extremist na mga Muslim. 200 yung namatay ng mga tourist, the locals ng Indonesia, 200. Pero pagka di Victoria, atin nakismile. Atin nakismile. The smiling terrorist out running, the smiling terrorist. Kahit nakapatay siya ng 200 katao, nakaka-smile. Wala siyang guilty feelings. Pero kahit wala kang guilty feelings, it doesn't mean hindi ka guilty, di ba? Pag sinabing guilty ang tao, that's the fact of a sin or crime committed. So yun po ang meron sa tao. Because of our conscience, kapag nakagawa ka ng mali, alam mo, nasa-sense mo na may nagawa kang crime. Nararamdaman mo yan. That is why guilt is universal. Ngayon, dahil nararamdaman mo yung meron kang offense, nasa-sense mo yung ano, you can sense exposure to that. So, from a sense of guilt, you could sense what? Exposure to danger or judgment. And then the next thing that you would feel is need of expiation. Parang nararamdaman mo na kailangan mong mapawi ang kasalanan mo. And then you could also feel what? Pollution. Nabi-feel mo na polluted ang pagkatao mo. That you are not sound. Yan ang mga naglalaro para sa isipan mo. And then because of feeling of pollution, you feel unworthiness to approach God. Yan po mga sequence, mga pangyayari, no? You have committed a sin, you have committed a crime, you feel a sense of guilt. Hindi pinag-uusapan dyan kung edukado o non-educated ang tao. Kahit walang edukasyon ng tao, nararamdaman niyang siya'y nagkasala. Paano ko po nasabi yan? Maghanap kayo ng civilization na walang temple. Merong mga civilization na kahit gaano ka-backward, maaaring walang university yan, walang kolehiyo yan, pero hindi yan mawawalan ng priest. Hindi mawawalan ng temple yan. Even among the cannibals, meron silang priest. Correct? Bakit merong priest? Kasi essence ng tao na he is guilty, he is polluted, he is unworthy to approach God by himself. He needed somebody to approach God on his behalf. Kaya po mga sequence sa mga pangyayari, no? From a sense of guilt, sense of exposure to danger of judgment, and then the need of expiation para
mawala ang judgment, and then you feel a sense of pollution, parang polluted ang pagkatao mo. And because you feel sinful and polluted, you feel unworthy, na hindi ka karapat-dapat makalapit sa Diyos. Ang pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat, you feel dirty, you feel unworthy. Kaya, ang nangyayari sa tao, umahanap sila ng sino kaya ang pwedeng makapag-mediate sa akin sa Diyos. Yun. That is why, lumitaw ang mga things. Hindi ko lang alam kung sino nag-appoint yan. Sa grupo ng mga tao ito, sila na mismo nag-appoint yan. O baka self-appointee. Meron naman magagaling din, self-appointee. Siguro, by virtue of age, seniority, ikaw ang pinakamatanda. Kasi naman nung araw, pag ikaw ang pinakamatanda, lumalabas, ikaw na rin ang religious head, di ba? Yung mga tribal, mga clan. Araw, yung mga patriarch. Kung sino yung patriarka sa clan, ikaw ang pinakamatanda. Karaniwan, ikaw na rin ang tinitingnan na bilang priest. Diba? Religious leader. Dahil ikaw ang pinakamatanda, patriarka, sa clan o sa tribu. Okay? So men's conscience or the laws of their moral nature have ever taught them the necessity of expiation of guilt by a satisfaction of divine justice and their own inability to inability and unworthiness to make any adequate atonement or to secure by their own efforts the favor of God. They have therefore sought for someone or some class of men to act in their behalf and to do for them what they themselves know must be done and what they are convinced they cannot do for themselves. Dahil nasa-sense nila na mayroong dapat gawin, na yung dapat gawin, hindi nila kayang gawin sa sarili nila. And because they feel unworthy, they feel polluted, they feel exposed to the danger of God, they feel guilty, hanap lang tayo ng pwede gumawa niyan para sa amin. Maghanap sila ng priest. Okay? Hence, the appointment of priests have always been regarded as men whose business is to propitiate God by expiatory sacrifices, by oblations, and by prayers. Yan naman ang trabaho ng mga priests, mag-pray, mag-offer ng mga sacrifices. So in the Old Testament, sa Old Testament, yung mga priests na nanggagaling kay Aaron, diba? Nag-o-offer sila ng mga sacrifices. Bakit? Hindi ho pinapayagan ang mga tao na makalapit sa sanctuaryo. They are not allowed. Balikan natin yung Old Testament practice. No, tabernacle. So ito yung tabernakulo ng kapisanan. Ito yung entrance facing the east. Pag bungad mo, ang harap sa'yo is the brazen altar. And then the next thing that you will see is the laver. Yari yan sa salamin ng mga kababaihan. Ang salamin po ng araw, ay hindi ho glass or mirror na salamin, na glass. Ang mirror nila ng araw, tanso na kinikinis. Tinunaw yan, ginawang lababo. Kaya pag tingin mo dyan, bukod sa may tubig yan, malinaw pa rin yung pinaglalagyan, makikita mo ang sarili mo. Ito po ay symbolic of the Word of God. Pagka nakita mo ang sarili mo sa Word of God, hindi ka bubula-bulahin yan. Ang salamin ba, bubulahin ka? What you see is what you are. Diba? Sa salamin. Sa Biblia, kung anong tingin sa'yo ng Biblia, yan ang sasabihin niya sa'yo. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, kaya pinag-aralan mo wala, kung anong tingin ng Biblia sa tao, sasabihin niya, ikaw ay makasalanan. So, the laver is symbolic of the Word of God. And then, ito na po yung sanctuaryo. Ito po yung holy place. Ito naman yung holiest place. Ang mga tao, hindi ko pinapayagang makapasok yan. Ano? Except the priest. Priest po lang ang nakakapasok. Ngayon, yung mga ordinary priest, hindi rin pwedeng pumasok sa holiest place. Isang tao lang ang pwedeng makapasok yan.
Tsaka sa loob ng isang taon, isang beses lamang siya mapasok dyan, buwan ng Agosto o October, during Day of Atonement. Once a year lamang siya mapasok. Dahil meron din itong isang kasangkapan, ang tawag po dyan ay Ark of the Covenant. Yan ho yung, alam niyo, baul, di ba? Yung baul. Baul ho yan na binalutan ng ginto. Ang mga naroon sa loob niyan, yung Ten Commandments na ginawa ni Moises. Kasi yung una, Diyos sa kuwa, binasag ni Moises eh. Binalipat ni Moises. Dahil nadatnan niya na nag-o-origin na yung mga tao dyan sa idol. Sabi sa kanya ng Diyos, buha ko rin ng bago. So, yung inukit ni Moises na tapyas na bato, yun na yung nasa loob niya. Isang banga ng manay, kinakain niya rin tinatang sa ilang. At saka yung tungkod ni Aaron na nagkaroon ng bulaklak. Kasi may question noon sa pagka priest ng mga langka ni Aaron. Sabi ng ibang mga Levites, bakit si Aaron lang? Dapat kami rin. Sabi ng paano, nalalaman natin kung sino talaga in-appoint ang Panginoon na maging priest. Dali ninyo ang mga tungkod nyo. Kung kaninang tungkod ang mga bulaklak, yun ang pinili talaga ng Diyos. Kinabukasan, yung tungkod ni Aaron, yun ang bulaklak. Kaya yung tungkod na yan din ang nandito sa loob niya. Ngayon, sa napaka-importanting bahagi nitong art is the cover. Tawag sa takip na yan ay Mercy Seat. Yan po ay takip na ginto, na may kerubin na makaharap ng bulak. Ang kanilang pakpak ay magkasalubong. Kinokobera nila yung takip, ganun yung pakpak nila. Once a year, yung pinakamataas na saserdote, papasok yan para magbisik ng bilang kapatawaran sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng bansa. Hindi lahat ng tao pinapayagan maka-approach. This represents the presence of God. Wala akong ilaw dito pero maluwanag sa loob nito. Wala akong artificial na ilaw dyan na candelabra o oil lamp. Wala. Pero maluwanag mo dyan. Because this represents the presence of God in the nation of Israel. Ngayon yung priest, hindi rin siya basta-basta makakapasok yan kung walang dalang dugo. Tsaka kung di siya karapat-dapat. Kaya nga yung kanyang laylayan ng damit, kung ito yung kanyang tunic, yung seamless kasi yan walang dutungan yan, yung ilalim ng kanyang damit, yung kanyang duster ba yan, ilalagay na maliliit na kampana para naririnig na gumagalaw pa siya sa loob. At bago siya pumasok, tatalihan siya sa bewang ng lubid. Dahil kapag pumasok siya hindi karapat-dapat sa loob, pero hindi nasunod sa mga patakaran, pagpasok niya, papatayin siya ng Diyos. At yun naman mga tao sa labas na hindi na pwedeng pumasok para kunin siya. Kaya tinatalihan siya sa bewang para hahatakin na lang siya palabas. At malalaman nilang patay na siya kapag yung tunog ng kampana, hindi na naririnig. Kaya mga pare, nagkaroon din ng kampana, kaso lang, so offering nila ginagamit. Kakatiting. Dagdagan. Pag malaki na kayo yung kampanang pinapatunog, dagdagan na yun. Pag maliit, kakatiting. Pero hindi ho doon ang original nun. Ang original nun, kalaylayan ng damit ng sacerdote yun. Para malaman na buhay pa siya. Na kung hindi na tumutunog, patay na siya. Kasi kailangan na siyang hilahin ng ibang pare, dahil ang ibang sacerdote, dahil patay na siya. So, no one is allowed to approach God by himself. At wala pang nakasilip dito na binuhay ng Panginoon. Ganyan, katerible at kabanalan ng Panginoon. Humawak ka kangalang yan papatayin ka ng Diyos. Alala niyo si Uza? Ang ganda ng kanyang intensyon, mahuhulog yung arka sa kariton. Hinawakan niya kasi mahuhulog. Pinatay siya ng Diyos. Bakit? Hindi siya karapat-dapat humawak. Hindi siya priest. Ganyan ka ba na lang, Panginoon? Kaya mo mahulog, pero huwag mong hawakan. Nakamali ang proseso. Hindi dapat nilalagay sa kariton. Ang instruction ng Diyos, dapat yan binibitbit ng mga sacerdote sa kanilang balikat. Kaya nga nilagyan niya lalagyan na ng tigga, ng kahoy na paglalagay sa balikat. Nilagay nila sa kariton.
Pwede na muntikan na mahulog eh, gawa ka ni Uza, pinatay siya ng Diyos. Ano? So nobody is allowed to approach God. At kahit yung pare, hindi siya makalapit without the blood. Wala siyang dalang blood para sa kanyang sarili at para sa kasalanan ng tao. So ito na ang gusto kong sabihin sa atin. All this was both symbolic and typical. Lahat ang ginagawa ng mga priests during Old Testament, symbolic lamang yan. And typical, type lamang yan. Figure. But what the Aaronic priests were symbolically, Christ was really. Kung mga Aaronic, symbolic, si Christ, siya na mismo yun. Siya na mismo ang tunay na priest. If Aaron is symbolic of the true priest, Christ is the true priest na pinatutungkulan ng symbol. Diba? What they in their office and services typified was fulfilled in Christ. Kung ano yung mga ginagawa nila in their office as a priest at tinitipify ng kanilang mga ginagawa, na-fulfill sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nag-fulfill. If they were the shadow, if this is the shadow, Christ is the substance. Sana yung mismo may-ari ng shadow. Kaya nga sinasabi natin, Christ is truly a priest. Ano? At yung mga tinuturo nila na makapag-aalis ng kasalanan, kasi ito, ano ito mga figure, mga symbol, na nagtuturo ng makapag-aalis ng kasalanan. Pero yung mga nagtuturo ng makapag-aalis ng kasalanan, si Kristo na mismo ang nag-alis ng kasalanan. Kung ito nagtuturo lamang ng makakapag-alis sa kasalanan, si Kristo, siya na mismo ang talagang nag-alis ng kasalanan. Yun ang kaibahan niya. So all of these are symbolic, typical, figurative. Christ is actual. He is real. He is actual. Siya na mismo ang tunay na nag-alis ng kasalanan. Kaya nga nung makita ni John the Baptist ang Panginoon, anong sinigaw ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Hindi niya sinabi na, basta ninyo, ang isang kordero ng Panginoon, hindi. Sinabi niya, behold God. Siya na mismo. Siya na ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng kaibig. He is not pointing to an animal with 4 legs, 4 feet. He is pointing to Christ. He is the Lamb of God. Okay, tayo tumayo para magkakasabi mo na lang. Sabi mo natin ang ating sabi. Kung dakilan natin Diyos, mga salamat po sa mga sandali. Ali ng Google, pakaralin ng salita. Salamat po ang sa Panginoon Jesus at sa kadakilaan, kagandahan ng kanyang mga ginawa at mga ins and outs naman ng mga sakripisyon ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po ang mga through this ay nasecure ang aming kaligtasan at patuloy na nag-preserve. Salamat po nga, aming patuloy na tunibay at maging malakas ang taglay ang mga katotohanan ito at naranasan ng mga katotohanan ito. Bless you po ba ang aming service as we continue today, patuloy po with us at pagkatuloy ang sa aming kagalitan. At yung nalangin sa kalang Panginoon Jesus. Tawagin po natin ang